Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Kung sinagot niya ngayon, hindi po arbitration. Talagang si Del Rosario, pag sumagot, talagang puro mali eh. Wala talagang arbitration yon. Totoo yung sinasabi niya na ito ay sa accounting. Nagsimula kayo sa accounting eh. There was a joint accounting and reconciliation undertaken by PhilHealth and HMI. Tama? Pero nung nai-establish na ninyo... Please reply on the mic for the record. At the time that there was Honorable already... Marcoleta, I'm sorry. Attorney, please reply sa mic para po recorded yung reply ninyo. Go ahead. Anong pangalan niya? Attorney... Yes po. I'm sorry, Attorney... J. Villegas po. Villegas. Attorney Villegas. Attorney Villegas, at the initial point where PhilHealth and HMI jointly undertook an accounting and reconciliation, there was already a pattern being established na talagang papunta kayo dun sa 240 million pesos to support the demand. Right? Yes, sir. Okay. Na-establish ninyo, out of the 8,000 provided by PhilHealth to HMI, 3,000 lang ang binabayad, so there is a balance of 5,000 pesos across a membership of something like 48,000 members. That is correct? Yes, sir. So, the demand letter of PhilHealth stood on a firm ground. Totoo yung sa inyo. Tama? Yes, sir. Ang problema, bakit imbes na ang PhilHealth ang magdemanda sa HMI, who is then managing Cardinal Santos, nakakapagtaka naman, ang nagdemanda pa sa inyo ay yung HMI. Baligtad ang nangyari. Ito, madaling sukatin ito eh. The processes taken by PhilHealth is very suggestive of corruption. I will tell you. Imbes na kayo po ang magdemanda, siguro kahit i-demanda nyo ng estapa siguro yun, or any other criminal cases adaptable and suitable for them, hinintay ninyo na kayo ang i-demanda ng HMI. And the case was litigated somewhere in Pasig City, correct? Branch 130 of the Regional Trial Court. Ngayon, ang lumitaw po, Mr. Chair, hanggang sumabot kayo sa judicial accounting. Honorable Marcoleta, mabilis lang po. Doon po sa sinasabi ninyo na kaso, nakita ninyo 300 million ang sobrang binayad sa Cardinal Santos Medical Center. Nung mag-accounting po, halos ganun po ang umabot. At ang gusto ninyo, i-refund ang pera. Yes po. Wala silang ni-refund. Pinaparipan nga po sa Cardinal Santos, hindi po na-refund. Oh. Tapos nawala na po ako sa legal noon. Nalipat na po ako sa internal audit eh. Okay. Pero dun sa accounting ninyo, magkasama kayo ng Cardinal Santos at saka PhilHealth, established din yon. Yes po. Dahil po na-compare yung claims na pinail ng Cardinal Santos against dun po sa binawas lang nila dun sa mga patients. Okay. Honorable Marcoleta. So dahil nga hinintay ninyo kayong idemanda ng HMI sa Pasig, ang Pasig Court constituted an arbitration committee, hindi ba? Pardon, sir? Nag-constitute ng arbitration committee yung Pasig Court. Sorry, sir, hindi na po ako privy dun sa transaction po doon. Ako po lamang ay, ang participation ko lang, sir, is the audit on the claims filed by Cardinal Santos na straight lang na binabawas nila sa lahat ng claims ay 3,000. And then, the Cardinal Santos will file a claim in PhilHealth na magre-reimburse sila for higher amount. Yun po yung aming transaction ko lang po nung sa Cardinal Santos. Pero hindi nga po ganun ang nangyari. So, imbes na yung 240 million na inyong pinare-refund sa kanila,
ang sinetel na lang through the court is 70 million pesos. So ang nawawala po sa PhilHealth ay 170 million pesos. Tama po? I don't have a personal knowledge, sir. Kasi po si Attorney Asuncion na po yung SBP Legal. Tapos na po kasi yung audit. So, Sino po kaya ang nakakaalam noong pagkaka-refund ng 70 million pesos na lang out of 240 million? Kasi dito makikita ninyo, palaging dito tayo umiikot, yung pag-aalaga ng pondo, yung pagmamalasakit sa pondo, walang masyado kaming nakikita eh. Kamukha nito, meron naman palang basihan na i-refund yung 240 million. Meron naman kayong, nag-join na kayo ng accounting. Noong lumalabas na yung 240 million, tumigil ang HMI. Ang nakakapagtaka, ba't pumayag kayo na kayo ang idemanda sa korte na baligtad ang pangyayari? Okay? Hindi ko sinasabing may corruption sa korte, pero ito yung sinasuggest eh. Yung 70 million na lang ang ibinayad ng HMI. Bakit naman tinanggap ng PhilHealth? Ito pa yung nakakapagtaka, Mr. Chair. Bago pa sila tumanggap ng 70 million, nagkunwari pa sila na kumuha ng legal opinion sa OGCC. Yung OGCC, kung babasahin po ninyo yung opinion niya, hindi po opinion eh. Mr. Chair, humingi ng opinion yung PhilHealth kung tatanggapin na nila yung 70 million. Alam po ninyo kung ano yung sinabi ng OGCC? Hindi opinion eh. It's a one-page letter. Reply to the request of PhilHealth for opinion. Sabi ng OGCC, kung inaakala po ninyo na itong pinresent nila na 70 million ay ayon naman sa inyong sarili kanyang paniwala, pwede na. Ito ba yung opinion? So makikita po natin, Mr. Chair, meron pong demand na malinaw, 270 million. Gumawa sila ng paraan para paikutin ang gobyerno. Ang nagdemanda pa yung sinisingil para lang magkaroon ng judicial accounting. Dito nila itinago ito, Mr. Chair. Pagkatapos nilang magkaroon ng judicial accounting, hindi ko malaman ngayon, paano ninyo i-account yung balance 170 million? Sabi nga po namin, kahit isang 5 sentimo ang mawala sa pondo ng gobyerno, hahanapin po yun sapagkat pera po ng tao yun. Honorable Marcoleta, ito po ay plunder because ito po ay lagpas pa sa 50 million. This is 170 million na establish, hindi binayaran, may kalokohan, and yet they settled. Sinetel nga po nila yung 240, nagsettle po, pumayag ang PhilHealth, 70 million na lamang po. Kaya ang matitira na dapat ibalik sa kanila, kinalimutan nila. Ngayon, hahanapan natin kayo. Ibig po ba ninyong sabihin, nung mag-settle kayo in the amount of 70 million, ganun na lamang po ba yun? Ano pong sasabihin nyo sa miyembro ng PhilHealth? Paano po ninyo i-account to the last centavo yung 170 million na pinayagan nyong mawala sa pondo ng PhilHealth? Ito po yung tanong eh. Kunwari dumaan kayo sa korte para sabihin ninyo, malinis ito kasi galing kami sa korte. Kunwari kumuha kayo ng opinion ng OGCC o para ngayon panindigan na, kinoverap tayo ng OGCC. Legal tayo eh. Paano po maliligal? Meron po ba kayong may papakitang dokumento na kung saan yung 170 million na hinahanap ninyo sa ospital, may kakatwiran po ba ninyo ito sa miyembro ng PhilHealth? Paano nyo gagawin? Paano nyo pangangatwiranan na, okay na yung 170 million, nakita na namin kung saan napunta. Wala pong definite accounting kung nasaan yung 170 million pesos. Honorable Marcoleta, yung pong 170 million, hindi na ho binayaran. Itinago na ho yun ng HMI. Yung po nangyari dito, and the time when this was decided,
the head of the legal was Attorney Asuncion. Tama po ba, Attorney Villegas? Yes, sir. Siya po ba yung nag-decide para magkaroon ng arbitration and settlement? I think so, sir, kasi siya po ang legal. At siya rin po ang nag-elevate sa board. Actually, sir, si Attorney Pucalan po yung taga-legal at that time. Attorney Pucalan, can you please reply? Sir, in the initial stage of the accounting, I was part of that, but nag-reconstitute po ng team, so hindi na po ako nasama doon sa new team, no? No, pero established po yung 240 million. No question about it. Kasi kahit naman dito sa records ninyo, established eh. Is that correct? Sir, ang alam ko po that time, nagkakaroon ng accounting, comparing nung mga documents ang HMI and PhilHealth. Pero yun na nga, hindi ko na po siya natapos kasi hindi na po ako nasama doon sa team. Talagang hindi nyo... Mr. Chairman, Honorable Barsaga? Mr. Chairman, I want to... Honorable Remulla? Sino-sino yung kasama sa team? I think on the record we need the names of those people in the team. Thank you, Mr. Chairman. Yes, sir. Ang natandaan ko po, I was replaced by Attorney Dexter Navarro. Tapos yung chief po ng HCDMD ng NCR, Dr. Balbuena. Di ko na po... May CPO naman po, sir. We will retrieve the With the indulgence names. of the Honorable Marcoleta, I will, si Attorney Asuncion, we asked him to attend the last meeting, but he did not attend. So, with the indulgence of the Honorable Marcoleta, what is the desire? Do we move to declare him in contempt or do we issue a subpoena? Tama, Comsec, nagbigay tayo ng invitation the last time? No, sir. We weren't able to locate him, sir. To Attorney Asuncion, cannot be located. Yes, sir. Mr. Chairman? Remulla. I believe that we have to send the law enforcement agencies against Attorney Asuncion, and we can direct the NBI to study the filing of plunder charges. Because in this case, the investigation will need law enforcement people to locate Mr. Asuncion if he does not want to appear before this body or if he's guilty of any, because he who does not appear before a body like this would seem to be guilty, Mr. Chairman. There's a presumption of... My question to you, Honorable Remulla, is that when you file this case of plunder, you will enjoin HMI, Hospital Managers Inc. Tama, Attorney Villegas? Hospital Managers Inc. Please reply to the mic. Yes, sir. You would have to enjoy the Hospital Managers Inc. and also the Roman Catholic Archdiocese of Manila. Is that correct? Yes, sir. May record po yan malamang sa Office of the Senior Vice President ng Legal. Kaya nga, tama ba ako, Attorney Villegas? Dahil sabi ni Congressman ni Remulla, pagka ganito namang malinaw yung kaso as presented by the Honorable Marcoleta, dapat kasuhan na yan ng plunder. Sabi ko sa kanya, pag kinasuhan mo ng plunder, dapat idamay mo yung Hospital Managers Inc. and the Roman Catholic Church Archdiocese of Manila. Tama ba, Attorney Villegas? Yes, sir. Yes, sir. Okay, isa pang tanong sa inyo. Dati nyo yung empleyado, Vice President ninyo, and will PhilHealth be willing to file a case on this matter? Case of plunder? The management has to act on it, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, Honorable Remulla. So, as motion by the Honorable Remulla, if no clarification is given us by Attorney Asuncion by Thursday, the next hearing, this committee will recommend the filing of plunder charges based on the documents submitted to us by PhilHealth Arbitration and PhilHealth Legal, and to file a case against Attorney Asuncion, Edgar Asuncion, the Hospital Managers Inc., and the Roman Catholic Archdiocese of Manila. So move, there being no objection, motion is carried. Congressman Marcoleta. Mr. Chair, ito po kasing
kasong ito, talagang nakapagtataka. Ipinail ng HMI sa Pasig Court. Pagkatapos, ang HMI did not even interpose any objection. Para bang ikinaligaya pa niya na sila idemanda. Kaya kitang-kita mo na ito yung usapan eh. Ito yung proseso eh. If you will trace the documents, it was HMI who is so insistent in settling the case. It wrote PCI twice. Nung primero, ayaw pa yung HMI. Tama naman ang sinasabi nitong dalawang gentlemen, pero ang sinasabi lang nila, sa umpisa lang kami kasali. However, that is still correct because tinanggal na yata sila. Pero bago ni kayo tinanggal, you were able to establish the validity of the basis of 240 million pesos. That is correct. Yes, sir. Oo. Pagkatapos, dumaan nga sa korte. Ang sasabihin ng ordinaryong tao, nagpasya na ang korte. Pagkatapos, pinasadahan naman ng isang opinion ng OGCC, the Office of the Government Corporate Counsel. Ang sabi niya, kung sa palagay niyo, tama naman yan, di okay na yan. Opinion ba yun? Nakapagtataka itong ganitong klase. 170 million ang nawawala ngayon. Paano ngayon kung hahanapin namin sa PhilHealth? At dapat naman talagang hanapin. Kahit piso lang, kahit sentimo lang, dapat walang mawala sapagkat ito po ay hindi ninyo pera. Pera po ito ng miyembro ninyo. Ang nakalagay pa nga po sa batas fiduciary responsibility. Nandyan po yan sa IRR po ng PhilHealth. Sa charter ninyo. Paano ngayon ito, Mr. Chair? Paano ninyo i-account ito? Pwede po bang, kasi kung itatanong ko kay Attorney Del Rosario ito, sasabihin na naman niya ganito. Wala pa po ako ng panahon na yan. Pero sabi niya, because of my managerial acumen, hindi man lang niya naisip ito. Kung talagang magaling kang manager, dapat tinitingnan mo lahat ito. Ikaw nang pinakamataas sa legal eh. Pero natatandaan mo, nung ikaw ay Regional Vice President, kahit na sinasabi ko na sa'yo, meron akong dokumento na ikaw mismo ang sinabihan ng Fact-Finding Board, these are the 220 cases, administrative offenses, that you should file in the prosecution department. Ikaw ang head at under mo yung legal officer mo. Wala kang ipinail kahit isa. Pagkatapos sasabihin mo, meron kang managerial expertise and so on and so forth. Ang sasabihin na naman niya, wala pa po ako dyan. Kahit na wala ka pa, tungkulin mong siya sa atin lahat ito dahil pera ng mamamayan ito. Can you imagine 170 million pesos? Isinetel lamang nyo kasi ng 70 million. Di ba kayo kinikilabutan? Dapat naman sana kayong nilagay dyan para ayusin natin ito, mga kababayan. Alagaan po natin ang pera ng tao. Kasi po may ingat dapat tayo rito. Pero hindi ganun ang nangyari. Kagaya ng nililitaw ng mga dokumento ngayon. Mr. Chairman, anong year nangyari itong sa Cardinal Santos? Ano po? Anong taon Ito nangyari? po yung nangyari noong 2011. 2010, 2011 po to. How about the settlement? The settlement happened in 2013, something like that. 2013. Opo. So ganun na lamang, let me just Mr. Chair. put on record, Comsec, dahil naimbitahan po natin si Attorney Edgar Asuncion upon motion of the Honorable Remulla, imbitahan din po natin ang HMI and the Roman Catholic Archdiocese of Manila para po makasagot sila because if not, then the committee as approved will recommend such action. Mr. Chairman? Yes, Honorable Barsaga. Well, I also move that we require PhilHealth to present all the records filed against them by HMI, Hospital HMI, Managers Inc. which became the basis of the settlement for 70 million. All the records. And secondly, to show also to us that the agreed settlement of 70 million was actually paid to PhilHealth. Baka may settlement, wala na naman tayong payment.
or it was transferred to another account. So PhilHealth has to prove that. Thank you. So I so move, Mr. Chairman.